Justin Brownlee sa lapa talaga. Grabe. Hindi siguro makakatulog ng mahimbing tong Saudi Arabia dahil dito. Mapapaginipan nila si Justin Brownlee. So ayan guys, worth it yung puyat natin. Natalo ng Gilas Pilipinas yung Saudi Arabia, yung Kingdom of Saudi Arabia sa final score sa overtime na 88 to 95. Ayan, so lamang tayo ng 7. Okay, so balikan lang natin itong isang clip, credits, and maraming salamat sa The Scoreboard Facebook page for the source and inspiration ng video na to. Pilipinas, Justin Brownlee to cut the lead into 3 points, ayan. 77 to 74. Hindi pinilit na ating mga pambato ang 3. Ayan. So usually kapag yung mga ganitong sitwasyon, tira tayo ng tira sa 3 points, which is nag-capitalize tayo sa inside the paint instead, which is good. Point shooting nila sa final 2 minutes at nag-capitalize inside the paint. 1 point game, last 30 seconds, 77-76. Last 10 seconds mga idol, tumira ng napakalayong 3-pointer si Abdurrahman. Nag-air. Ayun o. Nakuha ni Also Waile mang bola for a play-off 3-point game ulit. Ayan na. Ito na, balikan na natin yung kay Justin Brownlee. May oras pa, hindi nag-foul ng PSA mga idol, and Justin Brownlee did it again. You know, woo! Basket to tie the game. Grabing composure. grabing composure yun, grabe. Talagang yung clutch basket talaga, the GOAT. Justin Brownlee. Justin Brownlee sa lapa talaga. Grabe. Hindi siguro makakatulog ng mahimbing tong Saudi Arabia dahil dito. Mapapaginipan nila si Justin Brownlee. Ng pag-asa. Legendary moment na naman for Justin Brownlee. Grabe yun, pero hindi pa tapos ang laban. Nanlaki ang mata mga idol ng fan. Na to sa ginawa ni Justin Brownlee overtime. Nag-shift na ang momentum sa OT mga idol. Kevin Kiambao corner 3-pointer to take the lead. 82 to 17. Ito ang ganda no, na talagang yung nahawaan na lahat ng players natin, no, si Kevin Kiambao, ligang labas. Grabe, sulit ng larong to. Dwight Ramos, 2-pointer, 6 na ang lamang ng Gilas Pilipinas. Turuyang nakabaliktad ang laban. Ito na ang best game of the tournament to seal. Pero okay na to, makakalaban na natin yung Australia sa susunod. So tignan natin kung kaya nating maka-upset sa Australia. Parang pag nalagpasan natin yung Australia, parang parang yun na yung pinaka-finals. So dapat kung ano man yung susunod dun, at least kakayanin natin, di ba? Pero ang hirap na lang kasi magsalita, Australia na yan eh. So we'll see. Malay naman natin, blessing in disguise yung first 2 games na natalo tayo sa Chinese Taipei at New Zealand, and malay nyo baka makapuwing pa yung Gilas Pilipinas, and magkaroon ng upset yung Australia pag nilabanan natin sila tas natalo ng Gilas. Okay, so makikita naman natin dito yung breakdown ng scores per quarter between Gilas Pilipinas and KSA. So first quarter lamang tayo ng 10, 25/15. Pero manonotice natin guys dito pala sa second, third, and fourth quarter, talagang lamang yung yung Kingdom of Saudi Arabia laban sa Gilas. Okay, so medyo nakakalungkot lang, may another injury nga pala tayo sa si CJ Perez na injury pa. So Calvin Oftana and CJ Perez injured, tapos 10 na lang yung natitira. Pero despite yung mga nangyari na yon, sa fourth quarter talagang makapigil hininga. 76 yung Gilas tapos 79 yung Kingdom of Saudi Arabia. Tumira kasi ng 3 points yung kalaban, nag-airball, pero na-rebound nung star player nitong Saudi Arabia. Ito si Mohamed. Okay? And then sa last remaining 8 seconds ng laban guys, naka 3 points si Justin Brownlee. Talagang deserve niya naman yung maging best player ng game na to. Napaka-impressive ng performance. Ito, ay credit din natin yung yung mga other players, yung mga locals ng Gilas Pilipinas na nag-step up para sa game na to. So, kapalitan ni Calvin Oftana, Kevin Kiambao, talagang magiging mainstay na to sa Gilas Pilipinas natin from here on moving forward. Okay? Kevin Kiambao, 17 points, 3 assists, 3 steal pa. Ang gaganda. Ang gaganda rin ng pasa niya dito kay AJ Edu, 17 points, 11 rebounds, 4 assists. Okay? So also a special mention kay
Dwight Ramos, ano yung pinaka-consistent local player natin with 13 points, 10 rebounds at 3 assists. Okay? So, gusto ko rin i-mention si Scottie Thompson, although wala siya dito sa list na pinakita natin. Yung mga hustle play ni Scottie Thompson, marami tayong na-notice na mga yung mga unsung na mga playmaking na ginawa ni Scottie Thompson na for me ano rin siya, kahit hindi nakikita sa stats, nakatulong yun para ma-maintain yung movement and playmaking ng Gilas Pilipinas natin. Also, si Chris Newsome, yung depensa. Yan yung mga intangibles na dapat rin natin ipagmalaki sa laban na to kontra sa Kingdom of Saudi Arabia. So, ayan guys, so Gilas Pilipinas, FIBA Asia Cup 2025 update tayo today.